Mga kababayan, mukhang lumalakas ang laban ni Binibining Maharlika laban kay Liza Tanas. And sa kampo nila, no, sa kampo ng mga bangag. Ah, may nag-message kasi sa akin, tapos nakita ko na pinost din. So sabi ko, ay, okay, tama yung minessage sa akin. Siguro nakita yung pinost ng taong ito, ang kinontak ako para siguro mahanap ko ano, na eto po ha, sandali lang. Ay, nawala, ating. Alright. Actually, shinare ko yan eh. Eto. Posted by Joe Smith Medina. Eh, ang alam ko pumunta to kay Miss Maharlika, mga kababayan. Pumunta ng US. Alright? So, okay. Ang sabi niya, sino itong Filipino-American vlogger na manunumpa na sa Republican Party sa California bilang member? Nakaka-excite. Sino pa yung mga kilala nating Filipino-American vlogger? Oh, kasi si Miss Maharlika, 'di ba maka Donald Trump siya? Ay ang kalaban ni Donald Trump, Democrats. Republican si Donald Trump. And masayang-masaya si Miss Maharlika na si Donald Trump ang presidente ngayon kasi yung ibang mga presidente ng US, pro-gyera sila. Si Trump hindi naman, no? Yan. So mga usually ang parang ang ini-insist lang ngayon ni Trump ay ang parang ano, kung wala na talagang choice, eh, economic war na lang. Yung mga tariff na yan. Pataasan ng tariff or, di ba? Para lumakas ulit yung economy ng US. Pero may downside kasi yung mga ganyan mga kababayan. Mamahalan mo yung mga, lalagyan mo ng buwis yung mga binibili nyo or something. Eh, baka, right? Or pagka binibenta ng US ang product nila, mataas ang tariff or something. Eh, ano yan, mawawala ng mga consumer. Kung ano man, ano, mababawasan yung consumer. So, kapag si Miss Maharlika ay naging member na ng Republican Party, lalong may connection si Miss Maharlika sa administration ni Trump. So kung ano man ang kailangan ni Miss Maharlikang, 'di ba, ipakitang proof tungkol sa panggigipit sa kanya ni Liza Tanas, eh hindi nga siya makauwi-uwi ng Pilipinas. Tapos pinakasuhan pa siya doon sa dalawang designers, 'di ba? Yung puting akla, yung akla na nameke ng kanyang design, bumili sa SM at tinanggal yung etiketa at pinalitan ng kanya. Yung si Saldico, si Melionario, sabi ni Miss Maharlika, ang mga yan ay inutusan ni Liza Tanas para sampahan siya ng kaso. So, hindi naman po kasi madali mga kababayan na harapin ang mga kasong sinasampa sa'yo. Magastos yan, time-consuming din. Uubusin niya ng resources mo, pareho, no? Pera, oras, energy mo, no? Physical and spiritual energy mo ay sasairin. Abala yan sa'yo eh. At alam niya ni Liza Tanas kasi abogada siya. Pipilayan ka talaga kapag sangkatutak na kaso ang haharapin mo. Kaya lang syempre panggigipit lang 'yan sa 'di ba sa kalayaan ni Miss Maharlika na magsalita. Kaya nga mukhang may mga desisyon na ngayon ang US State Department na kapag ka American citizen at ginigipit ng ibang bansa ay poprotektahan nila. Hindi nila bibigyan ng visa. Baka hindi lang magtapos hanggang doon. Kung ano pa yung mga balak ni Miss Maharlika ng mga legal actions like, 'di ba? Maybe magka-counter suit siya or something, counter affidavit or what. Ipakita niya yung pulveron video ni Ngiwi, ay good luck sa iyo Lisa Tanas, good luck sa iyo Ngiwi Jr. This is authenticated here in the States. Totoong adik ang presidente ng Pilipinas. Huwag ka, Donald Trump, makikipag meet and greet. Speaking of meet and greet ni Miss Marley. Huwag kang makikipagkita, huwag kang makikipag-usap sa mag-asawang yan dahil mga adik yan. Even the previous president, yung kaibigan mo, si Duterte, have mentioned na may adik kaming presidente ngayon. Kaya si President Duterte nasa The Hague sa ICC kasi nga adik ang namumuno sa Pilipinas. Magkakanda leche-leche po. Ngayon na may connection na si Miss Maharlika. Sabi nga ni Joe dito, this has been long overdue, no? Sabi ni Joe, he was in the US
At ang kanyang good friend naka-receive ng invitation para maging miyembro ng Republican California. Oh, she accepted it as of today while abroad. Tinanggap ni Miss Maharlika ang invitation habang nasa abroad. Although, I don't know, may statement na ba si Miss Maharlika patungkol dito? Baka banggitin niya sa live niya. Oh, lagot ang mga nagtanim ng kaso at mga naging accessories laban kay Phil-Am Dragon. O, sino pa bang pinag-uusapan din eh? Phil-Am Dragon. Si Mother Dragon. Lagot ang US visa and green card nila. Kasi yung isa sa mga designer, talaga pag-alagala na lang sa US, nagbalak pa yatang magtayo ng kanyang boutique sa US. Kasi nga designer, so gusto niyang kumita din. Diba? Maganda naman yung mga designs niya, to be fair. Kaya lang very basic. Walang fashion statement. Walang identity. Basic, very basic. Parang ordinary, nga lang at pulido ang tahi. Malinis. Okay, maayos ang mga seams and whatnot. Pero very basic. Walang identity kung tutuusin. Yung design. Parang yung design kaya namang gawin ng mga ordinaryong mananahi. Sorry, not sorry. Balak magtayo ng boutique niya sa US. Di ko alam kung nakapagtayo na. Good luck sa visa. Reckoning days are coming, ika nga, sabi ni Joe Smith Medina na isang kaibigan ni Miss Maharlika, no? So, kung ano man yung mga, lako si Attorney Glenn Chong pa naman, di ba nag-testify doon sa isang media na ginigipit ng Smart Magic, right? Tapos, umurong yata yun dahil nag-testify si Attorney Glenn Chong. Di ba merong ganon? May isang US media na si Attorney Glenn Chong ang naging parang testigo nila laban sa di ba ginigipit nga ng Smart Magic yung media na yon kasi nag-fake news daw. Sabi ni Attorney Glenn Chong, talaga namang mandaraya yung mga yan. Sindikato yung mga yan. So dahil nag-testify si Attorney Glenn Chong, inurong yata ng Smart Magic yung kaso doon sa US media na yon. Ano ba pangalan nung nung media? Nakalimutan ko ng mga kababayan. Maaalala ko yan ulit. So, ayan si Attorney Glenn Chong umiimik na ang Pilipinas marumi pa rin ang, 'di ba, ang pamahalaan, ang administrasyon, maruming magtrabaho, sindikato, magnanakaw, kurakot, mandaraya sa eleksyon. So far mga kababayan, ang magagawa lang dito ni Miss Maharlika, ayan nga, no, yung mga nanggigipit sa kanya, baka ma-deny ang mga visa, and then maybe ang visa ni Ngiwi, total si Ngiwi naman, actually si Ngiwi, si Marcos Jr., hindi yan dapat makatungtong ng US. Huhulihin yan dahil sa tax evasion, right? Billion-billion tax evasion. Nga lang, hindi siya mahuli-huli. May immunity. Presidente siya ng Pilipinas. Pag natapos ni Ngiwi ang kanyang administrasyon at hindi na siya, di ba, presidente, hindi na yan makakatungtong ng anemika. Like 2028 and beyond, hindi na yan makakatungtong ng anemika. Pero mukhang mapapaaga yung sanction kina Ngiwi. Kung ako kay Miss Maharlika, kasi baka magapang ni Liza Tanas yung, di ba, yung krimen na kinasasangkutan niya dyan sa California, yung namatay na Pinoy na bilyonaryo, binitbit niya, namatay, allegedly na overdose sa pulveron. Ngayong June 8, patatlong buwan na ang pag-iintay kung ano ang resulta. Kung tinest man yung katawan nung namatay, no? Kung positibo ba yun sa droga, hinihilot siguro yan ni Liza Tanas ngayon. May mga galamay siguro si Liza Tanas sa US. May mga inusap, kaya nga na-supersede. May ibang nag-take over doon sa kaso nung namatay na Pinoy. Kasi ang nag-handle na yung Beverly Hills Police Department yata, mga kababayan. Ngayon parang LAPD na or FBI na. Meron na nag-take over. Yung nag-take over na yun, baka galamay ni Liza. Hihilutin at gagawa ng paraan ni Liza na hindi siya ma-incriminate sa nangyaring yun. Or madamay, or ma-involved. Although mukha namang involved siya. 'Di ba? Allegedly nga, even kay Cathy Binag na galing, gumagamit naman talaga ng pulveron yan. So yung namatay, baka namatay sa pulveron, kasama niya. Tapos si Liza Tanas ay tulak, di umano, kasi nga nang o-offer ng pulveron.
So kung magawan man ng paraan ni Liza Tanas na mailigtas ang sarili niya sa krimen or sa pagkamatay ng Pinoy na yon, dapat huwag tumigil si Miss Maharlika. Ipakalkal niya ito ng bonggang-bongga. Total, ay part na siya ng Republican Party. I don't know, magiging officer ba or what? Pero syempre, yun na nga, no, kumbaga recognize ka na as one of the Republicans. May connection ka na. Baka hindi mo na kailangan mag-email lang ng mga, di ba, evidence mo at kung ano man yung request mo sa Republican Party, baka pwede mo nang tawagan, pwede mo nang i-meet. Miss Marlica, pagbalik mo ng US. Oh. O kaya mamaya, sabihin din ni Miss Marlica, pinatutugi siya ni Liza Tanas, may mga pinadalang, di ba sabi ni Miss Marlica, may mga pinadalang assassin yan. Gugurgurin si Miss Marlica. Kasi nga hindi mapatahimik ang bibig. Oh, banat ng banat, matapang. So, ano kaya ang kahantungan nito mga kababayan? Makatungtong pa kaya ulit si Liza Tanas sa anemika? At sa kanyang pagtungtong kaya doon, ano kaya ang verdict? Ano kaya ang hatol? Is she guilty of what happened to that Pinoy na namatay sa US? Or nahilot niya? At ano ang dapat gawing aksyon ni Miss Maharlika para makalkal kung ano ang connection at involvement ni Liza Tanas sa pagkamatay ng Pinoy na yun? Magawan kaya niya ng paraan na, 'di ba, ma-prove na si Liza Tanas ang nagpahit-hit, nagpasinghot, nagbitbit ng droga papuntang US, saan binili? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.